Ilocos. The region comprises 4 provinces. But for this tour, we will visit Ilocos Norte and Ilocos Sur. Ilocos Sur is known for its rich cultural heritage. This stunning province has no shortage of outdoor adventures. Some of the best places to visit in Vigan include Calle Crisologos, Bantay Bell Tower, Baluarte, and Luna Shrine. Its Bangui Windmills Farm, the Boracay of the North called Matupod, awe-inspiring natural rock formations, and the century-old stone churches. Start planning your holiday and check out Ilocos. Ang mga pwedeng pasyalan at i-enjoy dito. Yan ay papakita namin sa inyo in this video. Ano nga ba ang makikita sa Ilocos Norte? Diyos ko, ang dami. And sobrang diverse din ng mga attraction. In this episode, focus lang tayo sa bottom half ng probinsya. Mula Lawag hanggang sa mga bayan sa south nito. Una na dyan ang Paway! Agustin Church, ang Paway Church ay sinimulang itayo noong 1694 sa pamamahala ng mga Praileng Agustinian, pero it wasn't until 1894 nang ito ay matapos. Ang disenyo nito ay pinaghalong Gothic and Baroque styles, pero meron ding mga Oriental elements. Yung facade ay Gothic, pero mistulang Chinese naman yung mga gables nito. And yung mga niche sa taas ng mga walls, sabi nila, may Javanese influence, and sabi ng teammate naming si Asta, reminiscent of Borobudur Temple sa Java. Sa di kalayuan, nakatindig ang bell tower na may 3 palapag and gawa sa coral stone. Nagsilbi itong observation post ng mga katipunero noong 1896 sa height ng revolusyon against Spain. And ganon din noong World War II, inamit to ng mga Pilipinong gerilya. May mga bahagi ang simbahan na na-damage noong lindol ng 1885 and 1865, pero nare-restore naman ng mga to. Nga pala, kabilang ang Paway Church kasi isang UNESCO site. Kung sakaling magutom ka sa pagkamangha sa Paway Church, don't worry. Sa tapat nito ay makita mo ang Kusina Valentin, isang restaurant na pinangalan kay Valentin Diaz na noong panahon ng revolusyon ay miyembro ng La Liga Filipina. Kasama ni Jose Rizal and co-founder din siya ng Katipunan kasama ni Andres Bonifacio at iba pa. Taga rito kasi siya sa Paway. Karamihan sa mga sineserve dito ay sikat siguro dito ay ang kanilang pizza. Hindi ito basta-bastang pizza ha, meron tong Ilocano twist.
nariyan ang kanilang mga bestseller na pinakbet pizza, bagnet pizza, longganisa pizza, and garlic cheese pizza. And kung hindi ka makapili, order ka na lang ng Supper Pizza na sama-sama ang lahat ng yan. Alam niya ang pelikulang Tito Shiru. Marami kasing sand dunes dito sa Ilocos Norte. And sa Paway naman makita ang Sumba Sand Dunes. Popular na activity dito ang 4x4 ride. Kapit ka ng mahigpit dahil aalog-alog pati kaluluwa mo habang taas-baba kayo sa pagtahak sa mga sand dunes. Mauuga ka talaga dito. Pero sobrang fun and thrilling. Available naman to all day pero pinaka-ideal na gawin to around sunset. Para hindi ganon kainit and maganda rin ang view ng mga kulay ng langit habang nagpapaalam ang araw. Bukod sa 4x4 ride, pwede ka ring mag-sandboarding. Diyan ako tuwang-tuwa dati. Pero para akong bata nun, talaga akyat pa ba ako, hindi ako napapagod. Dito matatagpuan ang sinasabing Milagrosa o naghihimalang imahe ni Mama Mary, ang La Virgen Milagrosa de Badoc. Dito ito makikita sa loob ng simbahang ito, ang St. John the Baptist Church na isa na ngayong minor basilica. Mahigit 200 taon na rin nakatayo ang simbahang ito. Taong 1620 nang matagpuan ng mga mangingisda ang imahe. And over the next centuries, ay sinasabing ilang beses nang inatake ng mga pirata ang bayan at tinangkang wasakin ang imahe mismo. And minsan nang nasunog ang simbahan, pero hindi umano nasira ang imahe ng mahal na birhen. Ilang beses na rin daw na naipatigil ng imahe ang mga epidemya. Kaya naman dinarayo ng mga deboto ang Badoc and ang simbahan ay naging pilgrimage site na rin. Museum. Ito ang reconstruction ng ancestral home ng magkapatid na Juan and Antonio Luna. Unang bumati sa amin ang mga estatwa nila na dinedepict sila doing what they do best. Si Juan Luna ay may hawak na pinsel or pangpinta, samantalang si Antonio Luna naman ay may hawak na espada. Nilalarawan nito ang magkaibang landas na kanilang tinahak pero iisa pa rin naman ang layunin. Ang makamta ng kalayaan mula sa mga mananakop. Alam naman nating lahat na si Juan Luna ay naging bantog na pintor. At isa sa mga naging obra niya ay ang Spoliarium. Ito ay larawan ng isang Roman scene kung saan hinihila ang mga namatay na gladiators. At ang tagpong ito ay sinasabing sumisimbolo sa struggle ng mga Pilipino under the Spanish rule. Pero ang Spoliarium ay wala dito sa Luna Museum ha, nandun to sa National Museum sa Maynila. Si Antonio Luna naman ay isang general na lumaban din sa mga mananakop ng mga Espanyol at Amerikano. Nagsulat din siya para sa La Solidaridad. Ang kanilang buhay at naging ambag sa himagsikan ay binibigyang pugay dito sa museo. Ito naman ang Sitio Remedios Heritage Village. Maraming mga magagandang resorts dito sa Ilocos Norte. Pero kakaiba and standout ang Sitio Remedios dahil pagpasok mo pa lang, para kang nag-time travel sa old school na Ilocos. Unang bubulaga sa iyo ang hilera ng mga ponds na ihatid ka sa rebulto ni St. Michael the Archangel. Sa labas lang ng isang maliit na kapilya. Pero ang talagang highlight dito sa Sitio Remedios ay yung mga guest houses ng mga ancestral homes mula sa iba-ibang bayan ng Ilocos Norte. Marami sa mga bahay ay nakapangalan sa mga bayan. Bawat isa may kanya-kanyang character and disenyo. Together, parang binuo ulit ng Ilocania of yesteryears. At katabi nga pala ito ng dagat, so beach resort din ito. So kung gusto nyong mag-relax, mag-swim, and ma-appreciate din ang Ilocos heritage, maganda dito sa Sitio Remedios. Nasa paanan ng Cordillera Mountains. Kaya naman hindi katakataka na maraming magagandang bulubunduking tanawin dito. And ito ang isa sa mga pinupuntahan dito. Akyatin mo lang ang rainbow staircase na to at mararating mo na ang viewpoint. Pero marami pang mga lookouts dito. And yung iba, may mga installations for photos talaga. Among locals, kilala to sa Sea of Clouds kapag umaga.
Pero kung tanghali or hapon ka magpunta, okay pa rin naman dahil hindi ka naman bibiguin ng view ng mga bundok. Nakaka-relax and nakakasaya. May environmental fee na 20 pesos kada tao. Lagi kaming namamangha sa iba't ibang mga weaving styles and techniques dito sa Pilipinas. Ilocos naman, ang may pinagmamalaki dito ay ang Inabel or Abel Iloco, na kilala sa pagiging malambot pero matibay. Ang sining ng paggawa ng Inabel ay sinashowcase dito sa center na to, na in-inaugurate lang noong August 2023. Kasabay ng pag-celebrate sa 99th birthday ng gawad sa Manilikha ng Bayan or National Living Treasure Awardee, Magdalena Gamayo. Yes, 99 years old na siya and humahabi pa rin siya ng Inabel. Dito sa center na to, pinananatiling masigla ang weaving tradition na to ng Ilocos. Pero hindi lang dyan alive and kicking ang loom weaving ha. Maging sa Paway ay mayroon ding grupo na nagtataguyod ng tradisyon ito. In particular, dito sa Nagbakalan Village. Taong 1992 pa nang itatag ang cooperative na to. Samot-saring disenyo rin ng mga Inabel ang makikita dito. And mawi-witness mo sila na nag-hobby talaga. And syempre, pwede ka ring mag-try tulad nitong teammate naming si Mariah. Isa sa mga paborito ko sa Ilocos ay ang kumain. Marami sa mga Pinoy dishes na gustong-gusto ko ay dito nagmula. Una na dyan ang pamputok-batok na bagnet, which is pork belly na boiled and then fried at least twice in high temperature to achieve yung tamang lutong. In fact, locally, chicharon ang tawag dito dahil crunchy talaga. Ako, ang pinakagusto ko ay ang igado, which is stewed pork na may atay and minsan other innards din. Hindi kasi talaga ako sa mga lamang loob. Masarap din ang longganisa dito na gawa sa pork and sandamakmak na bawang. Yung isa sa mga pangunahing produkto ng maraming bayan dito sa probinsya. Pero hindi naman lahat ng masarap dito sa Ilocos ay karne. Marami ring mga vegetable dishes na sinasabing dito nagmula. Unang-una na dyan ang pinakbet, na may sangkap na ampalaya, okra, sitaw, at talong. Makikita ito sa buong Pilipinas, pero iba ang original Ilocano version. And ilan lang yan sa mga masarap na ulam dito sa Ilocos. Marami pang iba. May Empanada Festival pa nga sila. Speaking of festivals, marami sa mga bayan dito sa Ilocos Norte ay may sariling mga festival. Pero perhaps ang pinakabongga in terms of scale ay ang Tan-Ok Festival na tinatawag ding Festival of Festivals dito sa Ilocos Norte. isa ito sa biggest events sa lalawigan. 23 grupo representing the 21 municipalities and 2 cities ng probinsya ang nag-showcase ng kultura ng kanilang bayan and nagpapakitang gilas sa isang dance showdown. This year, ang Fiesta Empanada ng Batak City ang tinanghal na Grand Champion. Pangalawang title na nila to, pero ang funding panoorin ng mga representatives ng ibang mga bayan. Pero bukod sa nakakaaliw, na-highlight din talaga ang iba-ibang tradisyon dito sa Ilocos Norte. Ginaganap ito tuwing February. Dalan natin ang isang magandang bayan na kilala sa kanyang mga puting buhangin at malilinaw na tubig dagat. Ang Saud Beach at Blue Lagoon ng Pagudpod. At sa ating paglalakbay papuntang Ilocos Norte ay madadaanan natin ang La Union,
at Ilocos Sur. Grabe, ang tanda na rin siguro ng Balete tree na to. Ano kaya history nito? Galing oh. Halos kainin ng Balete tree yung pader eh. Ano? Puno na ng ugat. Galing din ng bell oh. Ito daw mga Balete tree ay noong panahon pa doon ng Kastila. So sobrang tagal na pala ng Balete tree na to at saka ng mga pader na yan. Tapos yun, museum daw. Tapos yun naman, yung parang mansion doon, munisipyo. Andito na tayo sa Ilocos Norte. Welcome to Ilocos Norte. Ang ganda ng ano niya, arko.
sarado pa mga tindahan, pero pinuntahan kasi namin dito is yung may mga ilaw pa. Ayan, so babalikan din namin to sa third day. So, konting lakad lang, andito na tayo sa Hidden Garden. Discover the place. Ayan, pasok na tayo. Okay, so may mga pabuda sila. Mga pare-pareha dyan. Morning. Daming awards night. Excuse me. Maganda yung ambience ng garden nila. Hindi nga lang masyadong kita pa kasi medyo madilim pa. Around 6 AM pa lang to. So mga ilaw-ilaw pa lang yung mga nakikita natin. And then yung food nila is authentic Ilocano dishes with a modern touch. Then for the price, relatively affordable naman siya.
Okay, so ito yung restaurant nila. Kumakain na. Meron silang the bar. Kape. Souvenir shop. Ayan. Oh, marami kami. Marami nga siya. Safari Gallery. So, pasok na tayo. Wow. Ganda. Ay, pasok yung pagka.
Bakit naman ang kabayo? Pony. Yan. Registration. Walang entrance fee dito, so for donations lang daw. Ayan. Maganda. Okay, so makasample tayo dito. Tayo na natin yung mga kasama na may palit. Ano tawag dyan? Nakasama kayo lahat? Dadalan ang kuko. Pag-iingatan ang kuko. Charot. Yan, okay na sir. Pwede na. Maganda yan. Okay na. May mga mamon din na ibang kasamahan natin. Under renovation siya or construction kasi yung sa Lindol daw to ang nakaraan. Crack yung bell tower dahil dun sa Lindol. Nag-crack na siya, guys. Sayang. Papasok na tayo ng Ilocos Norte. Dito tayo magla-lunch. Para puno. Daming tao. Magkano pa ganyan? 1.5 ilang oras? 1.5 30 minutes. Kaya pala sila sabi mo So may pool sila dito. Ayan. Silipin natin. Parang mga 2 feet lang ata to. 3 feet. Malinis. Kaya lang malamig. Malamig ang panahon para tayo maliligo dito. Ayan.
Pat-Apat Viaduct. Sa munisipyo ng Pagudpud ng Ilocos Norte ay kung saan makikita ang Pat-Apat Viaduct. Ito ay tumatakbo sa haba ng Maharlika Highway mula sa rehiyon ng Ilocos hanggang sa lambak ng Cagayan at nakataas ng 31 metro sa ibabaw ng dagat. Ito ay isang konkretong tulay sa baybayin ng 1.3 kilometro, 0.81 na milya, ang haba, 9.42 metro ang lapad. Itinayo ito ng Hanil Development Co., at natapos ito noong October 1986. Parehong itinayo ang San Juanico Bridge at ang Pat-Apat Viaduct sa ilalim ng panahon ni Marcos, na siyang dahilan ng pagkakatulad ng dalawang highway.
kapatid na si Antonio at si Juan Luna. Olabi food stall. And kanilang menu, ulam dito.